Okay guys, ito na. Alis na kami. Harap na. Tara na guys. Let's go! Walaan nyo kung saan pupunta. Hello daw, God bless you. Hello guys. Jen Jen. Charlotte. Yeah. Yes. Pak na pak ang ano. Ayan ang mga boys oh. Yan oh. Dalang maleta eh. Yan, Paris na. Paris na eh, no? Hello guys! Ayun na! Tara na! Alis na kami. May ng chair. Hello guys! Pati yung sapatos namin. Hinubad. Pati chinelas guys, nakapaa kami. Nakapakang eh. Parang bago yung ano nila ngayon. Ayan, nauna na sa amin si Charlotte. Priority. Bye, Charlotte! Nakaalis doon! Charlotte, wag mo kami iwan! Ito yung mga first na nasasakay sa aeroplano. Ayan, guys. Punta tayo ngayon sa Boracay. Let's go na! So, bali group 5 yung ano namin sa ticket. Waiting kami sa dulo. Ayan, pasakay na kami sa aeroplano. Andito na kami sa airport ng Katipunan. Paglabas siya ng airport, pwede kayo mamili kung sa van kayo sasakay or sa tricycle. Kami, para mas less sa gastos, mas pinili namin mag-tricycle. Pagkanan nyo dyan, makikita nyo agad yung booth para bumili ng ticket pang tricycle. Ang naging pamasahe namin dito is 75 pesos per head. Pag senior naman or PWD, 60 pesos lang. Hindi naman kami masyadong nag-antay dito sa pila ng tricycle kasi grupo naman kami. Ang ganda rin ng view dito oh. Siguro papunta doon mga 5 to 10 minutes bago makarating sa port. Ayan guys, andito na kami sa my port. So pagdating nyo dito sa my port guys, may mga sasalubong sa inyo na mag-a-assist sa inyo. Pero mas maganda pa rin kung doon kayo mismo sa loob na bibili para mas makatipid. Pero yun nga lang, pipila kayo. Itong time naman namin wala naman masyadong taong nakapila. Pwede rin naman kayo magpa-assist para hindi na kayo pipila, sila nang bahala, uupo na lang kayo, tapos sila na mag-aabot ng mga tickets. Less hassle din para sa inyo kung mahaba yung pila, pero kung gusto niyo makatipid, kayo na mismo pipila para magbayad. May bibigay sa inyong listahan, isusulat nyo doon kung sino-sino yung mga kasama nyong aalis. So sa bangka, papuntang Boracay, ang binayaran namin is 350. Kasama na dun yung ecological fee. Kung may kasama naman kayong PWD or yung senior, 320 lang yung babayaran ninyo. And after, may ibibigay sa inyong boat number, tsaka kung
Anong pangalan ng boat na sasakyan niyo? Ayan, pagdating sa dulo, makikita nyo naman yung mga pangalan ng bangka. Hanapin nyo na lang kung saan kayo dun sasakay. Kung first time mo, medyo kakabahan ka, lalo gantong kaliit yung dadaanan, tapos maalog. Kung mahiluhin ka, mas maganda kung mag-bonamin ka muna bago ka sumakay dito. Pagsakay nyo ng bangka, hanapin nyo lang kung saan seat number kayo nakaupo. Saglit lang din yung biyahe, mga ilang minutes lang, nakarating na kami sa Boracay Island. So, totoo lang, habang nakatayo ka dyan, nakakahilo talaga kasi gumagalaw siya. Pagbaba ninyo, dire-diretso lang kayo hanggang sa makarating kayo dun sa pinaka-exit nila. Dito, meron din mag-a-assist sa inyo, tatanungin kung saan hotel kayo pupunta or saan kayo naka-check-in para may turo nila kung saan kayo sasakay. So, may choices din kayo. Pwede kayong sumakay ng van, pwede ring tricycle or e-trike ba yung tawag nila dito. Yan, nagpa-assist na rin kami kila ate. Sobrang approachable nila. Mabait sila mag-assist. Ayan, pinicturean kami dyan. Yan, kung mapapanood nyo to, maraming salamat kasi kahit sobrang init, pinicturean na kami dyan. Yan, sakay na kami ng tricycle papunta dun sa resort. So, from port, papunta sa pag-check-in na namin, sumakay kami nitong trike na naghahalagang 35 pesos each. Parang nasa 5 to 10 minutes din yung binyahe namin. Sa station 2 kami mag-i-stay since andun lahat, yung mga bar, doon din malapit yung mga fast food. Sa may D-Mall kami binaba kasi doon daw mas malapit yung daan papunta doon sa aming pag-check-inan. Medyo mahaba-haba pa ngayon lalakarin namin bago kami makarating doon. Pagpasok nyo dito, marami kayong makikita, mga bilihan ng pagkain. Siguro pwede rin kayo magluto dun sa pag-i-stayan nyo kung meron lutuan. Parang year 2021 or 2022 yung last na punta namin dito, kaya medyo nalito ako kung saan dadaan papunta dun sa beach. So dito sa D-Mall, marami kayong mabibiling mga souvenirs dito, pampasalubong. Marami din ditong pwedeng kainan. Pwede kayong mag-breakfast or lunch dito. Dito rin yung makikita yung Andox. Pag nakalabas ka sa D-Mall, nag-left side lang kami, tapos dire-diretso para makapunta na kami sa stay namin. Yan, makikita nyo, may mga inasal, Jollibee. Hindi na kami kumuha ng mahal na hotel.
Since hindi naman masyado mag-i-stay doon, panigurado, gagala din kami ng gagala dito sa beach. Tsaka ang maganda dito, malapit lang talaga siya sa dagat. Paglabas mo, dagat na agad. Ayan guys, malapit na tayo. Matatanong nyo rin yung McDo. As in, malapit na malapit lang. Kaya pwede ka mag-breakfast din sa McDo. Tapos, kung nakita nyo, may grocery rin dun sa tapat. Diyan sa gilid niyan, mga nagmamassage naman yan. Eto na guys, papakita ko na sa inyo kung saan kami mag-i-stay. So, dito lang to sa Villa Simprosa. Sa mga naghahanap na may stayan dito sa Boracay na gusto nyo swak sa bulsa or swak sa budget, eto, recommended tong resort na to. Dito ang 2 persons is 1,800 lang per night. Pag 4 persons naman, 2,800 per night lang. Dalawa lang talaga kami dito ng asawa ko pero pang 4 person yung binigay sa aming room. May kasama siyang blanket, towel, may shampoo and bath soap na din. Check nyo na lang yung FB page nila. Hi! Kakain na kami hindi picture pang hindi. BJ. Para naman Nandito ba naman kayo? Yan, kakain na mga person. Puro mga nalipasan na ng gutom. Kaya kakain kami sa Mang Inasal para Andy Rice. Kasama ang boss. Yan, pabalik na kami sa room. Ko. Lubog-lubog. Nagpahinga lang kami na ilang oras sa room tapos lumabas na ulit kami para tignan ang sunset. Yung iba nagpa-parasailing para mas kitang-kita nila ang magandang view ng sunset ng Boracay. So yan, sunset na. Ingat dito. Day 1 pa lang to guys. Abangan nyo pa yung mga susunod naming video para sa day 2 hanggang 4. Thank you for watching!